O stop, stop, stop. Mga kababayan, lahat ng inyong mga ginagawa, stop. Dahil binalita na po sa media mga kababayan na nag-withdraw na po ng Certificate of Candidacy si dating Pangulong Digong pagka-mayor sa Davao City. At lumipad na po raw ito pa Maynila ngayon lang ha, para mag-file ng Certificate of Candidacy bilang senador sa 2025. Ay, Swiyo, galit na naman dito ang mga anti-Duterte mga kababayan. At mainstream media na po ang nagbalita dito ha. Tatakbo ng senador si dating Pangulong Digong. Panoorin niyo po. Marami na bulabog sa ating mga kasama sa media. Nagtatawagan na. Marami na ba ang nagme-message sa'yo, Lakay? Tatawagan na. Abangan niyo po, 2:30. Ayan. 2:30. Mamayang hapon, ayan, magsasama po ang dating Pangulong Digong Duterte at former Secretary Silvestre Bebo Bello. III mag-file po ng COC sa detent sa Manila Hotel Oh, bilang sa I love it. pagka-senador. I love it. Abangan nyo 2:30 PM mamaya mga kababayan. Good luck. Ayan. Hindi lang po isang media ha. Another media. Abante. Tatakbo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagka-senador sa 2025 midterm elections. Go, 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 Tatay Ayon sa Digong. ulat, iniatras si Duterte ang isinuminit na Butol-bulol pa siya mga kababayan dahil sa sobrang ka-excite ng media na unang bumalita. nagsumite ito ng Certificate of Candidacy para sa pagka-mayor ng Davao City Winidraw na yan mga kababayan. kahapon. Nakatakda rin umano maghain ng kanyang COC at Tapos si Baste from Vice Mayor, one up, magiging mayor. Mag-head-to-head sila ni Nograles mga kababayan, ni Carlo Nograles. dating Pangulo sa Manila Hotel Tent City ngayong araw. Ang last day ng filing para sa 2025 elections. Naisahan na naman sila ni Tatay Digong mga kababayan. Gulantan na naman sila mga kababayan. Strategy yan eh. Hindi na naman yan bawal. Libre endorsement mga kababayan. Di ba kahapon pumutok sa balita? Tapos lahat ng mainstream media ay pinick up ang balita mga kababayan. May leverage na si dating Pangulong Digong. Tapos ngayon, biglang may twist. Balita na naman yan mga kababayan. Si Erwin Tulfo, sabi ni dating Pangulong Duterte, si Erwin Tulfo number 1, bakit siya? Dapat ako. Goodbye Erwin Tulfo. Panoorin po natin ha atong additional commentaries sa media. Dating Pangulong Digong Aydong, good morning Mr. President, ha? Good morning, future senator. Maganda po yan mga kababayan na magiging senador si dating Pangulong Digong dahil kapag senador ka mga kababayan, hindi ka pwedeng ipasampina o ipatawag dyan sa Quad Committee ng lower house. Protection din yan para kay dating Pangulong Digong. Dahil mayroon silang parliamentary courtesy eh. Tapos kung maglalabas ng warrant of arrest ang ICC mga kababayan, hindi siya pwedeng arrestuhin kung nandun siya sa Senado. Go, Video kay At isa pa, mahaba pang buhay ni dating Pangulong Duterte. Mahabigan. Parang medyo nangayayat ang dating Pangulong Digong. May Okay lang yan. diba, Okay Mr. lang President, yan. sir? Ayan, bako lang yan sa Alam nyo bakit nangayayat mga kababayan? Dahil hindi nasanay ang katawan eh. For so many years mga kababayan, nag-public service. Bigla-bigla, na-stop. Nangayayat talaga ang katawan mo dahil hindi ka sanay na walang trabaho eh. Sabi ni dating Pangulong Digong na masama na daw ang tingin ng kanyang asawa sa kanyang mga kababayan dahil pag gising sa umaga, andun lang siya sa kama at sa sofa. Basa-basa ng mga newspaper. Tapos umuwi na lang ang kanyang asawa mga kababayan. Nadatnan pa rin siya sa sofa, tihaya-tihaya. Masama na daw ang tingin ng kanyang asawa, parang, di ba ganyan talaga yung mga asawa kapag walang ginagawa at pa-relax-relax ang mga husband. Parang, ang sama ng tingin. Yan ang sabi ni Tatay Digong. Kaya, ngayon mga kababayan, sabi ni dating Pangulong Duterte, I will find something productive naman. Anong gagawin ko? Mag-aantay na lang akong mamatay? Mataas pa ang buhay nito sa Tatay Digong. In really nga, 100 years old. Si Tatay Digong, 80. 79 pa pala. Pero another 20 years, malaki pa yan. Pwede pa nga yan bumalik magpresidente. yan dong. Abay, at saka medyo, ilan taon na ba ang
ang dating Pangulong Digong. Turning 80. Mag-80 na. Second gentleman months, ha? Kung pulong, ilan taon na ba si Mr. President? Tapos ang mangyayari mga kababayan, etong Vice Mayor na tatakbuhan ni Baste Duterte, mag-head to head siya ni Civil Service Commissioner dati na nag-resign na ngayon na si Nograles, Carlo Nograles. Mag-head to head sila ni Baste. Tapos si Migs Nograles mga kababayan na back up ng administrasyon din. Back up ni Tambato ni Tambalustos mga kababayan. Head to head sila ni Pulong. Tapos itong si dating Pangulong Digong, head to head sila ni Erwin Tulfo. Na ang sabi ni Erwin Tulfo, personal daw siyang kinausap ni Marcos mga kababayan, ni Makmak, ni Nagnag, na halika dito Erwin, mayroon tayong pag-uusapan, mayroon akong mission sa'yo, mayroon akong gagawing task, tulungan mo ako dyan sa Senado, I need you, we need numbers. Alam na natin kung ano yan mga kababayan. Gusto nila makakuha ng boto para sa charter change, para hindi na sila makababa sa pwesto habang buhay ng Marcos forever. Ganyan. Pero ngayon mga kababayan, andito na si dating Pangulong Duterte. 3 na po ang siguradong winnable sa kanila mga kababayan, si Bato, si Bongo, si dating Pangulong Digong. Dapat itong si Marcoleta mga kababayan at saka si Dr. Willie Ong, ipupush natin at least makakuha sila ng islat ba na mabawasan niyang mga malalakas na pambato daw di umano ng bagoong Pilipinas mga kababayan. Dapat mga winnable talaga. Pero si Chavez Singson, mukhang hindi winnable, no? Pero maraming pera. Hindi po sumali kay dating Pangulong Digong mga kababayan. Sana marami pang tatakbong mga winnable dyan sa PDP para lamang matapatan mga kababayan itong bagoong Pilipinas. Yun sana si Tolentino Traidor. Winnable sana yun mga kababayan o hindi pa lang yun umalis sa PDP laban. Ha? Abay, medyo mahina. Tsaka yung pagsasalita niya, parang wala na yung fan ng kanya mga mura-mura nung No, manda ka. Hindi ka ba nakinig nung nakaraang interview nila natin Pangulong Digong? Sabi pa nga niya, anong sabi ng Congress sa amin ni Garma? Kami? Nagganyan. Tak. Yung itot daw mga kababayan, something ganyang word. Pinagmumura yan mga quad huwad mga kababayan mga tuwad committee sa Congress. Parang nanghina na, ha? Siguro naapektuhan din dito sa... Hindi, pero yung paglalakad ni Tatay Dugong mga kababayan, na-disgrasya kasi yan Na-remember yung sa Malacanang siya? Nag-drive siya yung 3 gulong. Medyo sumemplang siya doon Tapos apektado na ang kanyang mga kababayan, yung kanyang paa. Pero kung hindi yan na-disgrasya, mabilis pa sana yung maglakad. Nangayayat yan dahil nakatenga lang sa bahay walang ginagawa. Problema niya sa ICC. Ayan. Hindi siya. He doesn't mind. Sabi ni Pangulong Digong, ang ganda ng selda doon sa ICC. Libre ka pa, aircon. Pabasa-basa na lang daw siya dyan mga kababayan. So, don't scare him. Wag daw siyang takutin dyan sa ICC mga kababayan dahil hindi daw siya natatakot dyan. Yung investigasyon sa Quad Committee, Lalong-lalo nandiyan sa Quad. Invento. papatawag siya. So, At parang, mga kababayan, yung ni Trillanes, yung witness ni Trillanes sa Bicoy, parang tatakbo ata ding senador. Mia. medyo humina na po mahibigan ng dating Pangulong Subukan mo kung mahina Digong. pa ba. Ayan, siguro, Mr. President, abay, mag-jogging-jogging ka sa Davao City, Dong. The order is Hindi lang sa Davao City, kundi sa buong Pilipinas, magja-jogging siya. dead or alive. Dong, That is a freedom of ayan na. So, Freedom yan po, of mahibigan. expression. Pero teka muna, Malu, Sana po ha? masasabi niyo dito mga kababayan, ang tabayanan po natin 2:30 daw mga kababayan mamaya. Until 5 p.m. Magpa-file si dating Pangulong Digong kung ewan lang natin tong sinasabi ng media pero wala po talagang initial pa lang yan mga kababayan pero good news po sa atin. Ano masasabi niyo dito? Post your comments below.